nanay mo, kaya ka na sa iPhone. Dahil nawala yung van, kaya ka nag-iPhone. Yes, sir. Okay? So let us be a lesson to everybody kasi everybody loves the comfort zone. Okay? Another word for comfort zone is yung taong sakto lang yung kita or sakto lang madalas kulang. Kasi isipin mo nung meron siyang van business, naghahatid lang siya, tapos uuwi na siya, matutulog na siya ulit, nakaparking lang yung van, nakaparking din yung katawan niya sa kama. So, ilang oras yun? Possibly 8 hours, 9 hours na. So, 8 or 9 hours, nakahiga lang siya habang yung asawa niya nagtatrabaho sa, ano yung work ni Noli? Before po, sa SNDC ata, DMCA po. An agent, admin, HR po siya. HR, okay? So, empleyado yung jowa niya, siya maghahatid, whole day matutulog, tapos susundo pagkagabi na. So, parang wasted, di ba wasted time yun eh. 9 hours, that time, anong age mo nun? Yung 2020, 2021? 6 years ago? Parang 23, 24 po. Di ba? 23, 24, kalakasan, no? Ka-age niya si Lawrence, di ba? Yung in-interview ko kanina dito, baka nun, mas matangkad ka nun, no? Baka yung wala kang ginagawa, lumit ka na ng lumit. Dati kasing tangkad niya si Lawrence, kasi 2 years wala nang ginagawa, lumit siya. So, it's the situation that forces him na wala yung van. Teka, tignan ko na nga itong inibiligaw ni mother sa akin. Tama? Nung meron siyang van na pinagkakakitaan, hindi siya interested sa ino-offer ni mother. Wala siyang panahon sa offer ni mother. Okay? Samantalang kung hindi na down payment si mother ng van, wala naman siyang van na pagkakakitaan. Tama? Normal yan. Lahat kayo nandyan. Pag ang iPhone business, ibinigay lang ng kapatid, o ito, bibilan kita ng account. Normal yun, hindi gagalaw. Gusto nila yung income sa iPhone, pero ayaw nila yung may ibibenta, mag-a-attend ng event, or may magtatrabaho or mag-aaral. Ayaw nila yun. Gusto nila yung benepisyo lang. Okay? So, yun yung masanay tayo. Para kanyan, nagsasalita ako, may nagsasalita rin sa likod. Sanayan lang yan. Narinig ko yung sir ko. Make sure naka-off yung microphone sa likod kasi hindi narinig yung usapan niyo dito. Okay? So, comfort zone is everybody's problem. Okay? Learn that lesson. Nanay niya ang nag-down payment ng van. Dahil meron siyang van business, yung kinita, pambabayad sa monthly. Pero kung hindi dahil kay nanay, wala siyang van business. So, mother made a good move. Diba? Mother made a good move, nag-invest, nag-down, nagka-negosyo siya. Mother made another good move. Nag-family package sa iPhone. Pero since busy siya sa van, hindi niya pinansin. Pero nung nag-drive siya ng van, may oras ba siya para mag-iPhone? Meron. Yung sinasabi niya ngayon, SMDP, papuntang PD, kung 2 years earlier, nag-iPhone siya, tama? Kalagitnaan pa ng pandemic, feeling ko, presidential director na ito ngayon. So he lost out on those, tawag ko dyan free or bonus years. Kasi during pandemic, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging masipag. Kailangan mo na maging tao na member sa iPhone. Kikita ka. Yun yung biggest blessing sa iPhone, na biggest curse din. Ang namin bagong tao, bagong leader, no? Kumita ng napakalaki. Nung nawala na yung pandemic, wala na yung free or bonus business na walang gagawin, nawala na rin sila. Kaya hindi rin natin pwede i-obliga ang utang na loob. People either have gratitude or they don't. Hindi mo pwede, ano ka ba? Dapat may utang na loob ka, no? Dapat may gratitude ka, ang daming blessing na tanggap mo. Hindi natin pwede i-obliga. Either meron siyang utang na loob o wala. Okay, yung mga tao na mga seaman, OFW, nagpapadala ka ng pera. Expect mo may utang na loob yung pamilya mo. Yung pala, nung tumigil, galit pa sila. Nung tumigil yung padala, masama pa loob nila. Ikaw pa sinisip, paano kami mabubuhay, wala ka ng padala? Kasalanan mo, kaya kami naghihirap, wala ka ng pinapadala. Diba?
Lahat tayo anak ng Diyos. Pinangalan tayo, may kamay, may paa, may mata, may ilong, may bibig. Magtrabaho tayo. Diba? This is God's gift to us. What's our gift to God? Okay? So, na-establish the background. But buti na wala yung van, napansin niya yung iFern na mas malaki pala yung kita niya sa iFern. So, what is your accumulated income now in iFern? In how many years na? 2021 ka nag-start? Opo sir, August po. Okay, so 5 years na kung 21 nag-start. So, magkano na kinita mo in 5 years? 4.8 sir. Okay. Sa pangalan ko sir. Palakpakan natin, 4.8 million. Pangalan na. Tapos ano ba yung other account? Sinoli, may income na. Meron bang income sa pangalan ni mother? Yes po sir. Magkano yung pangalan ni mother? Magkano nang Parang kita? nasa 800 si mother. 800. Okay, so 4.8, 5.8 plus 800 pa. 6.6 million. May mga ibang amount ba? Other family members? O total na yun? Meron po sir, sa mga kapatid ko. Mga magkano yung sa mga kapatid ko? Last year po yung kinita po ng kapatid nasa 600,000. 600,000 pa. So 6.6 plus 600, 7.2 na. So, how was si kapatid? Active ba? Hindi. Hindi po sir. Sa kanya ba napunta yung income o sa inyo napunta kasi kayo nagpapatakbo? Sa amin po. Sa inyo, okay. So, walang interest ang other family members, no? So, right now, active kayo lang ni Nobby. Opo. Si mother hindi rin active. Hindi na po sir. Okay. So what's your question? By the way, after the high age na limata, bumili ka ba ng ibang kotse? Hindi po sir. So, nagko-commute ka lang when you started doing iForm. So, ano yung kotse mo ngayon? Pakisabi sa kanila. Mercedes-Benz po. Anong model to? A180 sir. Anong kulay yan? White po. Kulay white. Nakapark ba dito? Makikita ba nila? Nasa gilid. Napuno ng parking. Sa gilid ka. So, meron kang A180 na Mercedes-Benz. 4-door to, no? Opo. Okay. So, yun yung lumalabas na first car mo after becoming active in iForm. First car ko sir yung Benz po sir. So iForm din yun. Opo sir. Kala ko hindi ka bumili ng kotse, sabi mo. First car ko sir sa after I year po sir nagkaroon kami ng Benz po din. May binili na kayong kotse. Okay, tapos, After 3 years po yung Benz naman. yung kotse, ano nangyari sa kotse? Binenta niyo ba para mag-bench? What's the story ng bench? Ano sir po, nag-upgrade po ako tapos pinakasali na po naman. Yung Velos, in-upgrade mo ba? Opo. Pero nung kumuha ka na ng bench, pinasa mo na. Opo. Okay naman yan, nagmamanti doon. Okay. Maayos yun, walang problema doon. Okay, so big difference ba having a bench versus the Velos and the other car? Yes po, ano po, mas quality po yung prospect sir and mas madali po maglatag po. Okay, so did the Rolex help you also? Yes po sir. Okay, anong mas malakas ang impact, Rolex o Mercedes? Depende sir, for example, pag ang kliyente ko po is nakaharap sa parking, mas okay po yung Benz. Okay. Pero pag nasa mall or nasa bahay po, hindi naman niya nakikita po sir yung Benz. Okay. Yung relo po sir. So useful sa dalawa. No? Pagkaharap mo face to face, titingin sa relo mo. Okay. Pag sa babae, LD bag yan o alahas, di ba? Pero pag nakikita yung kotse, angat pa rin yun sa deck. Yes po sir. Okay, so having established all that, so ang SFDT ka ngayon. Gano'ng how many points away to PD? Malapit na ba ito? Malayo ba? 2,000 points away? Meron sir. Okay, mga 2,000. Si Mrs. Sinoli, anong rank? FM po sir. FM. Pa-FDP na ba o kaka-FM na? Kaka-FM na. Okay, so what's your question today? Sir, ito po, baka makarelate ng karamihan. So, yun po. Nagtatanong ka ba ngayon para sa iyo o para sa kanila? Sa akin po sir. Para sa iyo. Okay, kala ko nagtatanong ka para sa audience eh. Yan sir, yun po. Since nung nag-ano po ako, nag-Mercedes-Benz po, nakakuha naman po ako ng maraming pain sir. Pero ang struggle ko lang sir, yung mga napapain, minsan sir, mabot na sila sir ng team builder. Nag-i-stop pa po sila sir, tapos hindi ko po sila matutugin. Yun po sir. So, anong problema mo? Ano po sir, parang ano po ba? Yung grit ko sir, parang yung gigil ko sir sa iPhone, hindi po nila makuha. May una po, may gigil sila tapos dahan-dahan po sila. Yung mga tao na
na nagbayad sa'yo, mga what type of packages to? Yung mga tao na sinabi mong hindi ma-match yung gigit. Ano sir, may corporate sir, tsaka po family package. Okay. So tatandaan niyo to, pag nakakuha kayo ng malalaking package, yung corporate family package, meaning 400,000, 800,000 yung pinuhunan, from the start, may pera na sila. Meron na sila, either pera nila yan, nag-withdraw sila ng bangko, may binenta sila kotse o lupa o motor, or nangutang sila, meron silang access sa pera. Ibig sabihin, hindi mahirap sa kanila para mag-produce ng pera. So, nasa galing mo na lang paglatag, pwedeng fans yan ni Mama Dam, pwedeng magaling mag-explain ng upline mo, pwedeng magaling ka mag-alaga, magaling ka mag-explain, kaya na-convince mo silang pumasok sa mas malaking account o package kasi mas malaking kikitain. Tandaan mo ang mga mayaman, kaya siya yumaman kasi mahilig siyang kumita. Pag naalokan siya ng magandang negosyo, papasok at papasok siya kasi walang mayaman na galit sa pera. Gusto nila ng pera. Tama? Kung may paraan para kumita, gagawin nila. Saka ang pinakaiba ng mahirap sa kasamayaman, pag ang mayaman inalokan mo, nakikita niya yung oportunidad at kung may pera siya, papasukin niya para kumita siya. Samantala ka mahirap, pag inalokan mo, ay baka lokohin ako niyan, ay baka scam yan, ay baka hindi ko kaya yan, ay baka wala akong mabentahan, ay baka mag-away kami ng upline ko, ay baka mamaya